Una sa lahat, sa pool sa video, nag-iisang gunman hinabol sa gitna ng kalsada ang isang pickup sa Cotabato City. Inasinta ang driver at saka pinaulanan ng bala. Nagpulasa naman ang ibang sakay ng pickup habang ang suspect tumakas. Ang tinitingnang motibo ng pananambang na yan, alamin. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Malawakang rally bilang suporta sa impeachment laban kay VP Sara Duterte kinakasa ngayong buwan. Habang sa SWS survey, 4 sa kada 10 Pilipino pabor sa impeachment sa bise. Pero ano nga ba nangyari sa mga inihaing impeachment complaints? Kababata ng pinaslang na SEA Games gold medalist na si Kervin Guarte, itinuturong person of interest. May sama raw siya ng loob sa atleta. Rufa May Quinto, bigo makapagpiyansa para sa hinaharap na reklamong may kaugnayan sa umunoy investment scam. Silipin live ang paraming debotong dumaragsa sa Quiapo Church at Quirino Grandstand para sa traslasyon bukas. 4 tarang dayuhan inaresto sa umunoy operasyon ng scam hub sa Parañaque City. At trending ang online Pinoy version ng mga palaro sa hit Korean series na Squid Game. Patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin sa Cotabato City. Hinabol pa ng gunman ang biktima nagmamana ng pickup at sa kanya ito niratrat. Bukod sa target, 4 pa ang sugatan sa pamamaril. Ang ugat ng krimen, Rido. Nasa frontline ng balitang yan si Bril Montalvo. Paliko ang isang pick-up sa Sensuat Avenue, Rosary Heights, 10, Cotabato City nang biglang tumakbo ang lalaking nakapula papunta sa sasakyan. Maya-maya, pinagbabaril ng lalaki ang unahang bahagi ng pick-up. Huminto ang pick-up dahil napuruhan na pala noon ang driver nito. Nagsitalunan din ang sakay ng pick-up habang tumatakbo palayo ang gunman. Nakita na ko nagdagan. Sa isa pang video, kitang duguan at hindi na gumagalaw ang driver ng pick-up. Inilipat siya sa likuran ng sasakyan at isinugod sa ospital kung saan siya dineklarang dead on arrival. Kinilala siyang si Ahmad Uto, 20 anyos na taga Sultan sa Barungis, Maguindanao del Sur. Driver talaga kasi naka-tainted po yung salamin at siya lang po yung puntero doon na tinamaan doon sa loob po na talagang fatal po yung tama niya. 3 sakay ng pick-up ang sugatan dahil sa mga bubog ng salamin habang may isa ring nadamay na bystander. Ayon sa investigasyon, rido o away ng mga angka ng ugat ng pamamaril. Nakilala rin daw ng mga sakay ng pick-up ang gunman. Tinutugis na siya ngayon. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Isang kababata ni SEA Games gold medalist Mervin Guarte ang lumulutang na person of interest sa pagbatay sa atleta. Nakunan pa ng CCTV ang nasabing kababata ni Guarte na may kinikimkim daw na galit laban sa biktima. Nasa frontline na balitang yan si Ian Suyo. Sa kuhang ito ng CCTV, makikita ang pagpasok ng isang lalaki sa eskinita sa sitio pinagkaisahan sa Calapan City, Mindoro kahapon ng madaling araw. Tinakip niya pa ang jacket sa kanyang ulo. Pero makalipas ang halos 2 minuto, lumabas ulit ang lalaki. Kaswal siya na naglakad palayo sa eskinita. Ang lalaking yan ang tinuturong person of interest sa pagpaslang kay 2-time SEA Games gold medalist Mervin Guarte. Ang CCTV, malaking susi raw sa development ng kaso. Natukoy na raw ng otoridad ang pagkakakilanlan ng lalaki sa tulong ng isang testigo. Dati raw kababata ng biktima ang POI na may kinikimkim na galit kay Guarte. Sa ngayon, pinaghahanap muna siya ng mga pulis. Galing si Guarte sa inuman at nakitulog sa bahay ng kaibigan niyang barangay Kagawad ng saksakin habang tulog. Naisugod pa si Guarte sa ospital at nakapagbigay pa ng salaysay sa investigador pero namatay rin kalaunan. Nakuha sa crime scene ang kutsilyong ginamit sa krimen.
Nakaburol na si Guarte sa kanilang tahanan sa Nauhan Oriental, Mindoro. Labis naman ang paghihinagpis ng kapatid niyang si Marina. Ang hirap tanggapin. Kasi po, madami pa siya pangarap sa kanyang buhay. Pa yung mga anak niya po kalihitan pa. Nanalo si Guarte ng 2 silver medal noong 2011 Southeast Asian Games bilang miyembro ng track and field team. Kalaunan naman ay sinubukan niyang maglaro ng obstacle course kung saan niya nakuha ang gintong medalya sa men's 5-kilometer event. Nasundan pa yan ng isa pang ginto sa men's relay event ng SEA Games noong 2023. Nakatakda namang pumunta sa Mindoro ang Pilipinas Obstacle Course Federation para makiramay sa mga naulila ni Guarte na tinuturing nilang isang role model na national athlete. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Nananatiling nakabinbin sa tanggapan ng House Secretary General ang 3 impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya naman ang mga complainant na iinip at nagtataka na sa di pag-usap ng kanilang reklamo. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Nagpulong ang mga kinatawan ng mga grupong naghain ng 3 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kanina. Pinangunahan yan ng Makabayan Bloc. Panawagan ng mga grupo sa Kamara, aksyonan na ang kanilang reklamo. May dangal ang Pilipino. We deserve good governance. Enough with dynastic rules. Sa congressman natin, nasan kayo? Sa tao ba kayo o sa pangsarili ninyo? Pagod na kami sa korupsyon. May nakomit na violation ang second to the highest position in the land, si Sara Duterte. Ang tingin ko, doon nila tingnan yung merit ng complaint at hindi sa political na affiliation. Hanggang ngayon, nasa opisina pa rin ni Secretary General Reginald Velasco ang 3 impeachment complaint. Ayon kay Velasco, bibigyan niya ng sapat na panahon ng ilang kongresista na pag-aralan kung alin sa 3 reklamo ang i-endorso. Hindi raw bababa sa 10 kongresista ang gustong sumali sa pag-endorso. Kung sakaling ngang meron pang hahabol, oras na makapili ng i-endorso, dadalhin ito sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez. May 10 araw ng sesyon para isama sa order of business ang mga impeachment complaint at maisalang sa Committee on Justice. Ayon kay Sec. Gen. Velasco, may nagsabi sa kanya mula sa mayorya na maaring may maghain pa ng ika-4 na impeachment complaint. Pero una ng issue kung may panahon pa ba para isulong ang mga ito lalo't magbe-break muli ang Kongreso sa Pebrero at election season na. Magre-resume ito sa Hunyo pero pagkatapos lang ng 2 linggo, sinay-DA adjournment naman saka magbabalik sa Hulyo sa pagbubukas ng 20th Congress. Pero para sa mga complainant, panahon na para itulak ang impeachment kay VP Sara. This is in fact perfect timing because there will be a key issue na magiging usapin sa eleksyon. At manghihikaya tayo ng mamamayan na iboto ang mga senador na mag-i-impeach kay Sara Duterte. Mag-oorganisa ang pinagsama-samang grupo ng malawakang mga protesta sa January 18, 25 at 31. Magkakaroon din sila ng joint press con sa susunod na linggo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Sa Lunes, Enero 13, balik trabaho na po ang Kongreso. Pero sa Lunes din, sasabayan daw ito ng isang malawakang rally ng Iglesia ni Cristo bilang pangontra sa impeachment complaints na sinampa laban kay VP Sara Duterte. Teka, ano nga ba nangyari dun sa mga impeachment complaints? 3 impeachment complaints na po ang inihahin laban kay VP Sara. Halos lahat sila may kinalaman sa paggamit niya ng kanyang confidential funds bilang VP o DepEd Secretary. Ang una po ay sinampa ng grupong Akbayan noon pang December 2. Sinundan po yan ng Makabayan Bloc noong December 4. At ang pangatlo, sinampa ni Congressman Gabriel Bordado noong December 19. Sa survey na nilabas ngayon ng Social Weather Station, so SWS, marami-rami po or 41% ang sumasang-ayon na ma-impeach si VP Sara. Yun lang, 3 linggo na po nakakaraan mula nung may isang pang impeachment complaint. Pero nasa na nga ba mga ito? Ang lahat po ng mga ito ay nasa opisina pa rin ni Reginald Velasco, ang Secretary General ng House of Representatives. Bakit nandun? Dahil ayon po sa Rule 2, Section 3 ng Rules ng House of Representatives, ang lahat po ng impeachment complaints ay unang isasampa sa Secretary General ng House. Pero ito po, ayon din sa House Rules, ito ay ire-refer ng Secretary General sa House Speaker immediately.
Ayon po sa House Rules, ang Speaker ay may 10 araw lamang para isama ang impeachment complaint sa order of business at 3 araw para i-refer ito sa Committee on Justice. Kung ganon, bakit po hindi gumagalaw ang mga impeachment complaints? Ayon kasi kay Secretary General Velasco, iniintay pa niya kung may habol pang pang-apat na impeachment complaint. Kung kailan po yon, hindi pa po malinaw. Isa pa, meron daw mga nagparamdam na congressmen na baka sumali sila doon sa impeachment complaint. Yun lang, higit isang buwan na po nang nakatenga ang unang impeachment complaint sa kanyang opisina. Doon po sa December 2. Ang huling impeachment complaint naman, magtatatlong linggo na po. Ito pong December 19. Oo nga't dumaan kasi ang Pasko at ang bagong taon, pero parang hindi pa rin angkop ang isang buwan sa katagang immediately. Kahit sa 1987 Constitution, meron ding nakasaad na mga deadline. Sa Article 11, Section 3, may 10 araw ang liderato ng Kongreso para isama sa order of business ang isang verified complaint. At 3 araw lamang para i-refer ito sa Committee on Justice. Ang committee naman ay merong deadline na 2 buwan para pag-usapan at pagbotohan kung sapat ba ang impeachment complaint in form and substance. Matapos po noon, ang plenaryo ay merong 10 araw para pagbotohan ang mismong impeachment ng isang opisyal. Yun lang, paiksi na ng paiksi ang PC ng Kongreso. Ang session days ay mula January 13, ito po, hanggang February 7 na lamang. So yan, hanggang dito po. Yan po ang session days bago mag-eleksyon. Sa Pebrero 8, recess na po yan at ang balik ay pagkatapos na po ng eleksyon. June na po ang balik ng Kongreso. Ito pa, ang simula po ng kampanya para sa national positions ay sa February 11. At para naman sa local positions ay nasa March 28. Yun ngayon ang magiging problema kung sakali. Dahil sa pag-intay lamang daw sa mga gustong sumama sa impeachment complaint, baka maubusan tuloy ng oras para ito ay umusad. Huling gabi na ng pahalik at lalo pang dumami ang mga humahabol na deboto bago ang traslasyon bukas. At live mula sa Quirino Grandstand sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, kumusta ang sitwasyon dyan? Mayan, bukod nga sa mahabang pila ng mga deboto na nandito sa taunang pahalik ng imahen ng Poong Jesus Nazareno, karamihan dito, makikita nyo nga sa aking likuran, nag-set up na ng kanilang mga tent dahil ang nais nga daw nila ay magpalipas na ng gabi at salubungin mamaya madaling araw ang prosesyon ng Poong Jesus Nazareno. Marami ang humabol sa pahalik lalo't ilang oras na lamang ay magsisimula na ang prosesyon. Gaya ni Aling Aida na halos 8 oras pumila kasama ang pamilya. Narito ang panayam natin sa kanya. Bago po 11 in the morning kanina, nandito na po ang buong pamilya ko. May dala kaming tent, mayroon kaming dalang mga pagkain para po after makapaghalik kami, titingin pa rin kami dyan, magtitent pa rin kami para po sa misa po. At yun ay pinakita sa atin ng mga kabataan natin kung paano sa kanilang mga itinanghal na dula. Meron ding mga nag-set up ng kanilang tent dahil plano raw nilang sumama sa prosesyon bukas. Gaya ni na Aling Rosario na galing pa ng Macabebe, Pampanga. Ito naman ang sinabi niya sa atin. Naawa ko talaga sa anak ko kung kaya hanggang ngayon, hanggang nabubuhay kaming dalawa, pupunta kami rito. Imbis naman na pahalik, gusto ng organizers na tawagin itong pagpupugay, lalo't bawal pa rin ang literal na paghalik sa imahen. Bukod dyan, meron ding mini-concert at presentation dito mula sa iba't ibang grupo ng kabataan. Patuloy din ang mahigpit na seguridad ng mga pulis, lalo't bukas na ang prosesyon. Mula nang umusad ang pahalik nitong Lunes ng gabi, hindi maubos-ubos ang pila. At tagal na nila sa pila, hindi tuloy maiwasan ng ilan na mahilo. Mula kaninang umaga, sunod-sunod ang pagpunta nila sa first aid station ng MMDA.
Marami sa mga yan ay mga senior citizen na inalta presyon. Para ibsan ng inip, gutom at pagod sa pagpila, may mga grupo ring nagmalasakit at namigay ng libreng burger para sa mga nakapila sa pahalik. Mayan, ayon nga sa huling tala ng Nazareno Operations Center as of 8 p.m. nasa mahigit 20,000 na ang bilang ng mga tao na nandito sa grandstand at nandito rin sa open field malapit sa Luneta. At panawagan naman o mensahe mula sa pamunuan ng Minor Basilica o mas kilala bilang Quiapo Church, sana raw hindi lang tuwing traslasyon ang kanilang debosyon sa Poong Nazareno. At yan ang latest mula dito sa Quirino Grandstand. Alright, maraming salamat sa iyo, Ian Suyu, live mula sa Quirino Grandstand. Tuloy-tuloy din ang dagsa ng mga deboto sa Quiapo Church ngayong gabi. At live mula sa Quiapo, nasa frontline na balitang yan si Brian Basa. Brian, ilan na ang mga deboto dyan ngayon? Bok, as of 8 p.m., nasa 2,500 na ang mga taong nagsisimba rito sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Maraming deboto ang nagpunta sa bisperas ng traslasyon para makaiwas sa buhos ng mga deboto bukas. Wala nang tulugan ang mga deboto sa Quiapo Church dahil ilang oras na lang, traslasyon na. Ang mga pulis tinipon kanina sa harap ng Basilica para sa mga huling paalala bago ipadala sa kani-kanilang mga pwesto. Kapansin-pansin din sa entrance ng simbahan sa Villalobos Street, may X-ray machine at walk-through scanners. Tinitiyak kasi ritong walang maipupuslit na pinagbabawal na gamit tulad ng lighter at matutulis na bagay. Pero kanina, batay sa ulat ng mga nagbabantay rito, may mga nahulihan pa rin ng mga bawal sa kabila ng paulit-ulit na abiso ng mga otoridad. Kaya nga naghigpit na rin sa pagbabantay ang pulis dahil nga sa dagsa ng tao ngayong araw. Oras-oras na ang Fiesta Mass dito sa Basilica. Nag-umpisa yan alas 3 kaninang hapon at tatagal yan hanggang bukas alas 11 ng gabi. Paalala muli ng Quiapo Church sa mga deboto, bawal sampahan ang andas sa traslasyon dahil babantayan din ito ng Hijos del Nazareno. Samantala, nakasara na ang ilang mga kalsadang daraanan ng prosesyon mula Quirino Grandstand hanggang dito sa Quiapo. Alas 9 ngayong gabi, bawal ng daanan ang bahagi ng Bonifacio Drive, Katigbak Drive at South Drive, Independence Road, Rojas Boulevard mula Katigbak hanggang UN Avenue, kahabaan ng P. Burgos kasama ang Jones, MacArthur at Quezon Bridges, Finance Road, Maria Rosa Street, Taft Avenue, Romualdez, Ayala Avenue, C. Palanca, P. Casal, Legarda, Quezon Boulevard at westbound lane ng Espanya Boulevard. Sa mga kapatid nating debotong hindi makadadalo sa pista ng Poong Nazareno, pwede pa rin makibahagi online sa social media pages ng Basilica. At dahil national feast ng pista ng Poong Nazareno, maaari rin kayong dumalo sa misa sa simbahan malapit sa inyo. At para naman sa mga pupunta rito bukas, nakahanda ang mga first aid station sa paligid ng simbahan. May field hospital din ng Red Cross sa Kartilya ng Katipunan malapit sa Manila City Hall at may 40 ambulansyang naka-standby. May roving first aiders pa para agad matulungan ang mga nangangailangan ng tulong. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa, live mula sa Quiapo Church. Mga kapatid, magpapatuloy po ang naranasang pag-ulan sa ilang panig ng bansa. Ayon sa Pag-asa, dulot pa rin yan ng shear line o ang banggaan ng mainit at malamig na hangin. Tumatama yan sa katimugang Luzon, Visayas at Northern Mindanao. Sa forecast ng Metra, posible ang malakas na ulan umaga pa lang bukas sa Kabikulan, Romblon at Masbate. Uulanin rin sa tanghali sa halos buong Visayas at Mindanao. Maaraw hanggang sa makulimlim naman ang sasalubong sa mga deboto natin sa traslasyon bukas sa Metro Manila. 4 na dayuhan ang naaresto ng Bureau of Immigration sa Parañaque City. Ayon sa BI, nahuli mga foreigner sa isang malapogo na scam hub. Sangkot sa online scam ang mga naaresto kung saan ang mga biktima nila ay nasa ibang bansa. Isa sa ilalim sa booking procedure ang mga naarestong dayuhan bago ipa-deport pabalik sa kanilang mga bansa. Ang nasabing operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng BI para bantayan ang mga foreigner na nasa bansa at saking sumusunod sila sa batas. Sa gitna ito ng umiral na total pogo ban, alinsunod sa utos si Pangulong Bongbong Marcos.
Showbiz Tonight na tayo. Maghahain ng reklamo si Bossing Vic Soto laban sa direktor na si Daryl Yap. Kaugnay ito ng trailer ng pelikulang may kaugnayan sa pumanaw na si 1980s actress at soft drinks beauty na si Pepsi Paloma. Umani ng kabi-kabilang batikos ang teaser matapos mabanggit sa maselang aligasyon ang pangalan ni Bossing Vic Soto. Ayon sa legal counsel ni Bossing, ihahain ang reklamo sa Muntinlupa City Regional Trial Court bukas. Nauna nang dumipensa ang nasabing direktor sa kanyang Facebook page. Aniya, siya raw ay for the truth. May premiere night naman sa Hollywood ang award-winning MMFF entry na The Kingdom. Gaganapin niyan sa February 1 sa iconic TCL Chinese Theater sa Hollywood Boulevard. Unang inanunsyo na ipapalabas ang The Kingdom sa Amerika ngayong buwan. Kasunod ng success ng pelikula, sinagot ng direktor nitong si Mike Tuviera kung may part 2 ang kwento ng Kingdom of Kalayaan. Marami pang pwedeng puntahan yung kwento. So hopefully, kung gusto ng tao, gusto ng audience to see more of the Kingdom of Kalayaan, we have a lot more stories to give them. Batch 1 pa lang yan ang showbiz updates natin. I'll be right back. Susunod, Rufa May Quinto sa NBI Pasay magpapalipas ng magdamag dahil bigo makapagpiyansa. Monster ship ng China umalis na pero may isa pa raw barko ang China na palapit ng Zambales. Mga Pinoy na nagsasabing mahirap sila, dumami. At Blackpink Rosé, kauna-una ang female K-pop artist na nakapasok sa top 5 ng Billboard Hot 100. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagsisisigaw ang isang babae nang biglang may manaksak ng katana sa General Trias, Cavite. Ang lalaking nag-alas samurai nabulahaw raw sa videoke ng kapitbahay. Gabi na kasi noon at panay ang birit ng mga nakiki-birthday party. Nagkataong ang mismong celebrant pa ang napatay. Tinutugis pa ang nakatakas na suspect. Tila ayaw daw tayong tantanan ng China. Umalis na ang kanilang monster ship pero may kapalit naman itong Chinese Coast Guard vessel na papunta sa pwestong iniwan ng monster ship. Bago po yan, isang chopper ng Chinese Navy ang bumuntot sa barko ng Pilipinas. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Matapos ang halos isang linggong iligal na paglalayag sa ating exclusive economic zone, kinumpirma ng Philippine Coast Guard na lumayo na sa Zambales ang monster ship na China Coast Guard Vessel 5901. Yun nga lang, agad din itong pinalitan ng isa pang CCG vessel na may bow number 3103. Ayon sa PCG, galing Guangdong ang bagong Chinese vessel at patungo sa parehong lokasyon na inalisan ng monster ship. Gamit ang satellite-based na dark detection system ng Canada, huling namataan ang CCG 3103, 60 nautical miles mula sa Pandakit, Zambales, bandang alas 3 ng hapon kanina. Ito namang China Coast Guard 3103 is appearing to be the replacement vessel to sustain their presence in this area. Ang BRP Cabra naman itutuloy pa rin ang pagbuntot sa bagong pinadalang barko ng China. Pero ayon sa Coast Guard, papalitan din ito ng mas malaking BRP Teresa Magbanwa. Kahit naman lumayo na, hindi pa rin inaalis ng PCG ang posibilidad na bumalik ang monster ship na naglalayag ngayon patungo sa direksyon ng Baho de Masinloc. Well, that can still be a possibility, no? The mere fact that China Coast Guard 5901 can stay as long as 45 days at sea, no? Without being replenished. Bukod sa mga barko ng China Coast Guard, nagpadala rin ng helicopter ang Chinese Navy. Ayon sa PCG, 20 minutong nagpaikot-ikot sa taas ng BRP Cabra ang helicopter kahapon.
Una nang sinabi ng National Security Council at Coast Guard na iligal ang panghihimasok ng China sa EEZ ng Pilipinas. Pero giit ng Chinese Embassy na legal ang pagpapatrolya nila malapit sa ating karagatan. Sa kabila nito, kampante naman ng PCG na walang epekto sa mga Pilipinong mangingisda ang paninindak ng mga barko ng China. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Sa tanggapan na ng NBI sa Pasay, magpapalipas ng gabi ang actress-comedian na si Rufa May Quinto matapos bigong makapaglagak ng piyansa. Inirereklamo si Rufa May kaugnay ng paghikayat niya raw ng investors para sa isang skincare company. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Bandang alas 5 ng madaling araw kanina nang umuwi sa bansa ang comedian actress na si Rufa May Quinto. Nanggaling pa siya sa San Francisco, California sa Amerika. Ang sumundo sa kanya ang mga tauhan ng NBI International Airport Division. Voluntaryong sumuko si Rufa May matapos maglabas ng warrant of arrest ang isang korte sa Pasay laban sa kanya. Para yan sa kinakaharap niyang 14 counts ng reklamong paglabag sa Securities Regulation Code. Kaugnay ito sa paghikayat niya umano ng investors para sa kumpanyang Dermacare Beyond Scare Care Solutions. Ayon sa Securities and Exchange Commission, hindi otorisado ang Dermacare na mangalap at mamuhunan dahil hindi umano ito rehistrado at walang license to sell securities. Nilinaw ng kampo ni Rufa May na hindi siya sangkot sa kasong syndicated staffa. Ang kasong kinasangkutan ni Nery Naig Miranda. Agad na nagtungo sa Pasay Court ang kampo ni Rufa para maglagak ng piyansa sa halagang 1.7 million pesos. Pero dahil hindi na niya inabutang bukas ang opisinang magpoproseso sana ng kanyang piyansa sa NBI office sa Pasay na magpapalipas ng gabi si Rufa May. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang aktres pero sabi ng kanyang abogado, medyo nahilo po siya at masama yung pakiramdam. Check muna ng doktor. She might be rushed to the ER then. Pero hopefully hindi na. Siya nag-volunteer. Parang sinasabi niya na biktima na naman siya ng maling accusation. Kaya binibigay naman natin sa kanya yung assistance. Bukas nakatakdang humarap sa pagdinig si Rufa May tungkol sa kasong isinampa laban sa kanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Naitala ng Social Weather Station or SWS ang pinakamataas sa self-rated poverty o yung bilang ng mga Pilipino nagsasabing sila ay mahirap sa loob po ng 21 taon. Base sa survey ng SWS, nasa 63% o katumbas ng 17.4 na mga milyon ng mga Pilipino ang nagsasabing sila ay mahirap noong nakaraang Disyembre. Mas mataas po yan kumpara noong nakaraang Setyembre na nasa 59%. Katumbas naman nito ng 16.3 milyon na populasyon. Tiyempo ang datos ng mas mataas sa self-rated poverty sa report naman ng Philippine Statistics Authority na nabawasan ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho. Sa datos ng PSA nitong Nobyembre, bumaba sa 3.2% ang unemployment rate. Katumbas ito ng 1.66 million mga Pilipino na walang trabaho. Mas mababa ito kumpara noong nakaraang Oktubre na nasa 3.9% o katumbas ng 1.97 million na populasyon. Sa sektor ng manufacturing, ang nauna sa mga nadagdagan ng mga manggagawa. Inilabas na ang trailer ng bagong Korean zombie series na Utopia. Bida riyan si Jisoo ng Korean girl group na Blackpink. Pati na ang Korean actor na si Park Jong-min. Hinangaan ang performance dyan ni Jisoo na fighting for love kahit may zombie apocalypse. Ipapalabas na ang Utopia sa ilang streaming platform sa February 7. Isa pang Blackpink member ang may huge achievement sa kanyang career. Yan ay si Blackpink Rosé. Siya lang naman ang kauna-unahang female K-pop artist na nakapasok sa top 5 ng Billboard Hot 100. Para yan sa kanta niyang Apatu, kung saan ka-collab niya ang American pop star na si Bruno Mars. Nag-peak sa number 5 ang kanilang smash hit song at 11 weeks nang nasa chart. Bukod pa dyan, nasa number 1 spot din ang Apatu sa Billboard Global 200 at Global excluding US. Susunod, mga mukha ng politiko ay pagbabawal sa pamahagi ng ayuda sa ilalim ng kontrobersyal na AKAP funds. DOH nilinaw na hindi kailangan ng lockdown sa gitna ng dumadaming kaso ng HMPV sa China.
At kay Soto, hindi na makakalaro sa FIBA Asia Cup sa qualifiers sa susunod na buwan dahil sa injury sa tuhod. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nasa pool sa video ang pagbagsak ng kahoy at ilang pang gamit habang sa isang supermarket ay napatakbo ang mga namimili. Bunsod po yan ng mapaminsalang magnitude 6.8 na lindol sa Tibet region sa China. Niyanig din ang mga karatig bansa nitong Nepal, Bhutan at India. Sa kabuuan, 126 ang namatay habang 188 ang sugatan. Patuloy ang rescue operations at ina-assess pa ang lawak ng pinsala. Dumipensa na rin sa kinikwestyong AKAP funds ang Department of Budget and Management. Ang giit nila, tugon sa lumalalang inflation ang nasabing programa. Tiniyak din ng DBM na hindi ito maabuso ng mga politiko, lalo na ngayong eleksyon. Nasa frontline na balitang yan si Ria Fernandez. Full-time housewife ang trabaho ni Joanna, habang abala naman bilang delivery rider ang kanyang mister. Hindi regular ang naiuuwing kita ng kanyang asawa kada araw. Kaya aminado si Joanna na kinakapos talaga sila. Yung kikitain po talaga ng asawa ko is sobrang kulang dun sa tatlo pa lang po na batang papakainin. Ang mga tulad ng pamilya ni Joanna, ang gusto raw tulungan ng ayuda para sa kapos ang kita o AKAP program. Kaya noong nakaraang taon, isa sila sa nabigyan ng 3,000 piso mula AKAP. Ayon sa Department of Budget and Management o DBM, tugon sa inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin ang layunin ng AKAP. Kaya hindi vinito o inalis ni Pangulong Bongbong Marcos ang 26 billion pesos na pondo sa AKAP ngayon 2025, kahit wala ito sa orihinal na budget. Gusto po natin as much as possible makatulong pa rin po yung budget natin sa paglago ng ating ekonomiya. Pero di gaya ng dati na kailangan lang ng kahit anong government ID, mas magiging mahigpit na raw ang distribusyon ng ayuda ng AKAP, alinsunod sa kondisyong inilatag ni PBBM sa General Appropriations Act. Kabilang sa nilagay na safeguard ng National Economic and Development Authority o NEDA ang paggamit sa national ID. Para yung focus po yung pagbigay natin ng ayuda sa mga tamang beneficiaries po. Di po siya parang raffle. Sa pulong din noong Biyernes ng DSWD, DOLE at NEDA na mga nangunguna sa pagbuo ng AKAP guidelines na pagkasundoan ang paggamit ng bagong form at pagtatakda ng ceiling sa dami ng AKAP beneficiaries kada pamilya para hindi madoble. Maglalagay rin daw sila ng probisyon laban sa mga mamimeke ng mga dokumento at listahan. Ayon naman kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, pwede pa rin ang mga referral, pero mga social worker at resulta ng interview at assessment pa rin ang pagbabasehan sa pagtukoy ng benepisyaryo. Tiniyak naman ng DBM na hindi magagamit ng mga epal na politiko ang programa. Bawal maglagay ng mga tarpaulin, muka at stickers, t-shirt ng mga politiko pag namimigay ka ng cash assistance or social protection program. Muling magkikita ang mga ahensya para plansyahin ang AKAP guidelines. Ayon kay DBM Secretary Pangandaman, posibleng tapos na ito sa susunod na linggo. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Giniit ng DOH na hindi kailangan ng lockdown. Sa gitna ito ng dumaraming tinatamaan ng malatrangkasong sakit dahil sa malamig na panahon. Nasa Frontline ng balitang yan si Brian Basa. Ang holiday season naging flu season na rin daw. Malamig ang panahon, dala ng hanging amihan, kaya marami ang tinatamaan ng malatrangkasong sakit. Ayon sa Department of Health, higit 179,000 ang tinamaan ng malatrangkasong sakit nung nagdaang taon. Mas mababa naman ito kung ikukumpara sa higit 216,000 noong 2023. Ang malatrangkasong sakit ay nailalarawan kung may ubo,
sipon at lagnat. Iba-iba ang mga virus na pwedeng pagmulan nito. Isa na ang Human Metapneumovirus o HMPV na tumaas nga ang kaso sa China noong mga nakaraang linggo. Habang dito sa Pilipinas, wala pang 300 ang mga kaso ng HMPV. Giniit ng DOH sa isang interview, hindi kailangang mag-lockdown dahil sa bagong outbreak sa China. Hindi na raw bago ang virus na ito, di tulad ng coronavirus na nagdudulot ng COVID-19. Ang HMPV ay paminsan-minsang nakikita na walang kakaibang clustering o pattern sa buong taon. Karamihan sa mga taong nahawaan ng HMPV ay magkakaroon lamang ng banayad na mga simptomas. Hindi kailangang magpanik basta't may tamang pag-iingat sa kalusugan. Ang ilan, nagsusuot pa rin daw ng face mask. Pag sumakay ka sa mga UB Express, nakakulob yung mga tao, nagsasalita, mas nakakakuha ka ng maraming hindi mo akalain may sakit. Ayon sa isang eksperto, uso talaga ang malatrangkasong sakit lalo na pag taglamig. Dahil at alam naman natin during ganitong klaseng weather, nandun tayo sa loob ng bahay, no, para lang hindi maano yung cold weather, no. So usually ganun, mataas din ang transmission. Payo naman ng DOH, maghugas ng kamay, uminom ng vitamins, tiyaking maayos ang pagkain, uminom ng tubig at hanggat maaari, umiwas sa matataong lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Number 1, imported na naman ng bigas sa mundo ang Pilipinas ayon po sa Department of Agriculture. Base sa kanilang datos, umabot ng 4.7 million metric tons ng bigas ang inangkat ng ating bansa sa taong 2024. Yan raw ang pinakamataas na rice import sa buong mundo. Ayon sa ahensya, dumami ang bilang ng mga inangkat na bigas dahil sa pagbagsak ng produksyon. Bunsod yan ang pananalasa ng magkakasunod na bagyo. Umaasa naman ng DA na makakabawi ang mga magsasaka sa dating na anihan kung saan inaasang mababawasan din ang mga rice imports. Very significant yung reduction and yung import, of course, compensated dun sa losses natin because of El Nino, yung sunod-sunod na bagyo, La Nina. Pass muna sa pagsabak sa basketball court si Kai Soto. Yan ay matapos kumpirmahin ng kanyang basketball club na Koshigaya Alphas na meron siyang injury sa tuhod. Dahil dyan, hindi makakalaro sa FIBA Asia Cup qualifier si Soto sa Pebrero. Sa kanyang post sa Instagram, sinabi niyang ito na raw ang malalang pagsisimula niya ng taon. Ito na rin daw ang darkest day ng kanyang basketball career. Mahirap man daw tanggapin, nagpasalamat pa rin siya sa natatanggap na pagmamahal at suporta ng fans. Tiwala rin daw siya na may mas magandang plano ang Diyos para sa kanya. Nag-courtesy call ang The Voice USA Grand Winner Sofronio Vasquez kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa kanyang pagbisita sa Malacanang, kinanta ng singer ang winning piece niya na A Million Dreams. Pati na rin ang Imagine na kanta ni John Lennon ng The Beatles. Para kay PBBM, isang malaking karangalan sa bansa ang pagkapanalo ni Vasquez sa The Voice. Nagpasalamat din siya kay Vasquez sa kanyang dedikasyon sa musika sa kabila ng mga hinarap niyang hamon. Si Vasquez ang kauna-unahang male Asian na nagwagi sa 26 seasons ng The Voice USA. Abangan! Kang Tae-oh at Kim Seo-jong magtatawa sa pribagong historical fantasy K-drama. At Squid Game, pero may Pinoy twist na uuso online. Tuloy-tuloy ang balitan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Attention K-drama fans! Magtatambal sa bagong serye sina Extraordinary Attorney Woo actor Kang Tae-oh at the Uncanny Counter actress Kim Seo-jong.
Yan ang historical fantasy K-drama na The Moon Flows in This River. Sa sentro yan sa isang crown prince to be played by Tae-oh na nawalan ng alaala. Isa namang commoner ang role ni Sejong. Mag-i-swap o magpapalit sila dyan ng katauhan. Sa second half ng 2025 yan ipapalabas. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Wednesday mga kapatid. At para naman sa ating pabaong Pampa Good Night, Squid Game Pinoy version ang tampok natin ngayong gabi. Paano raw kung sa Pilipinas ginawa ang pamatay na laro? Panoorin sa report ni Laila Pangilinan. Gina G ang marami sa sikat ngayong Squid Game. Mga palarong pambata pero nakakamatay. Paano raw kung dito sa Pilipinas ginawa ang Squid Game? Game number 1. Paghiwalayin ang kambal na katol nang walang nababali. Eto si Kuya, sinubukan. Pero ang ending, tanggal sa laro. Tanggal din siya sa mundo. Oh, heto pang isang napapalaban sa katol. Ay, naputol din. Lagot. Ikakabit ko na lang. Kaya ba naman to? Oh, second chance mo na to, ha? Ang game naman ay paghiwalayin ang lumpia wrapper nang walang nasisira. Hala, nabutas! Paawa effect na lang, bis. Kuya, iusan niya. Buwis buhay rin ang isang ito. Ni-level up ang Chinese garter. Wagi! Kaya hindi dead mother, dead all. Eto pang entry ng ilang netizen. G ka ba sa paramihan ng mahihilang yelo? Pero ang catch, ginupit na yung pinagbuhulan. Meron ding pabilisan daw makaubos ng fruit salad na ubod ng tigas. Yan ang mga Squid Game Pinoy Edition. Kakasa ka ba? Nagbabalita mula sa Frontline. Laila Pangilinan, News 5. Sa mga biyaheng EDSA North Avenue area, mag-expect po ng matinding traffic. Nagliyab ngayong gabi ang taxi na yan sa EDSA northbound. Nangyari po yan sa tapat ng isang mall sa North EDSA. Hindi pa malinaw ang mitsa ng apoy. Patuloy pang inaalam kung may nasaktan ba sa nasunog na taxi. Alam mo po, ang totoong Squid Game na Pinoy version, yung laro na walang natatalo, walang umaming natatalo. Lahat sila dinaya. Election. Galing. Dapat pala may buzzer ko dito. Ang bilis ng entry, ang bilis. Ang galing din ni Miss May Oh, diba? Political reporter yan eh. Yan po ang 45 minutong pag-imayos malagang headlines. Pero talagang may galit sa'yo yung ating boss dito dahil lagi kang binibigyan ng Korean. Tony, Bali na diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si May Andos Baños. Ako naman po si Ed Lingao. Magandang gabi.